Kinben Book 5, Chapter 60. Araw ng Miyerkules, at ito na nga ikalimang araw ng Mima Europa League. Ilang games na lang at magaganap na ang semifinals ng top teams. Ang loob nga ng Puerto Princesa Coliseum ay puno na naman ng mga manonood. Ito'y kahit pa nga walang laro sa unang 2 games ang alinman sa kupunan ng Palawan. Ang Calapan City laban sa Oriental Mindoro ang unang laban, habang ang ikalawa naman ay ang Mangyans kontra sa winless pa rin Marinduque team. Si Ricky Mendez nga ang dahilan ng mga naritong manonood, at maging ang mga players ng Palawan at Puerto Princesa City ay nagulat sa crowd ngayong umaga rito. Ang inaasahan kasi nilang maraming manonood ay mamayang hapon sa PSU, dahil dalawang teams ng Palawan ang maghaharap at inaabangan ito ng marami. Halos lahat ng mga narito ay gustong mapanood si Mendez. Talagang nakuha agad niya ang loob ng mga Palawenyo sa naging laro niya noong nakaraan. Sabi nga ni Captain Tank at sina Derek at Reggie ay napaseryoso na lang nang mag-ingay ang crowd nang pumasok na sa loob ng court ang dalawang teams na maghaharap. Dalawang sunod namang pagkatalo ang nakuha ng team ni na Henrik, at kung matatalo raw sila ng Calapan ay hindi ito magiging maganda para sa standings nila. Habang naglalakad nga si Ramirez papunta sa bench ay makikita sa mga mata nito ang kaseryosohan. Matatalo na naman ba ako ni Mendez? Pati ni Romero? Tanong nga ni Ramirez sa kanyang sarili na mabilis na bumuntong hininga. Napaseryoso na nga lang si Jeric Salonga at si John Ray Perez, dahil parang ngayon lang nila nakitang ganito si Henrik magmula nang maging kakampi nila ito. Napatapik nga agad si Salonga sa balikat ni Ramirez nang sila ay nasa bench na. Malalim yata ang iniisip mo, may problema ba? Tanong nga ni Jeric, at agad namang umiling si Henrik at kumalma. Wala, mag-ready na kayo para sa warm up. Sabi nga ni Ramirez na hinubad na ang pang-ibabaw niyang shirt, at dito na nga tumambad ang kulay green niyang jersey na may numero 3 sa likuran. Warm up na team. Bulalas nga ni Coach Recto na isa-isang pinagtatapik sa puwetan ang kanyang mga players na nagsipasok sa loob ng court, na sumisigaw pa para pataasin ang kanilang kumpiyansa. Are you okay, Henrik? May sakit ka ba? Tanong pa nga nito sa pinakahuling player na tumakbo papunta sa loob ng court. Kalmado namang tumingin si Henrik sa kanilang coach at matikas na sumagot. Wala coach, I am ready for this game. Sambit ni Ramirez, at dito na nga siya pumasok sa court at binatuhan siya ni John Ray ng bola. Pagkasambot nga niya ay agad siyang tumakbo papunta sa basket matapos magpakitang gilas ng kanyang mabilis na dribbling at mabilis sa pag-iwas sa mga nagkalat niyang kakampi. Nakuha nito ang atensyon ng ilang malapit doon, at pagdating ni Henrik sa harapan ng basket ay itinodo niya ang kanyang talon. Napawaw ang mga nakakita sa ginawa nito, at napangiti naman sina Jeric at John Ray nang dumakdak ito. Paglapag nga ni Henrik ay agad itong kumuyom at tumalon-talon pa. Ako si Ramirez, at bakit ba ako kakabahan sa larong ito? Matagal na rin ako nagbabasketball, ngayon pa ba dapat ako makaramdam nito? Wika pa nga niya sa sarili, at pinagmasdan niya ang kanyang mga kakampi. Hindi tayo pwedeng matalo. Sambit pa nga ni Henrik, at malakas na oo naman ang sagot ng kanyang mga kakampi. Samantala, mula naman sa kabilang court ay makikita ang shooting drills na ginagawa ng mga nakasuot ng puting jersey na team ng Calapan. Makikita nga si Baron at Maki na nagwa 1-on-1, kaso talo si Semeron, at pagkatapos ay iilingan pa siya ni Romero. Mahina, sabi ni Maki, at makikita naman ang pagbawi ni Baron na may kasamang tulak sa kanyang papakawalang jump shot. Madaya ka, foul yun, sabi ni Maki, at si Mover nga ay napapatawa na lang sa dalawa. Ikaw yata, Maki, ang pumalit kay Larry, nakayabangan ni Baron ah. Malakas na sabi ni Mover, at nagtawanan nga sila na ikinapula naman ng mukha ni Maki. Makikita naman nga sa bench si Larry na may sinusulat na pinapagawa ni Coach Isaiah. Mula naman sa hindi kalayuan ay makikita si Ricky na nagpapatalbog ng bola gamit ang dalawa niyang kamay. May tumawag pa nga sa kanya ng mga manonood, at napangiti si Ricky nang mapatingin doon. Sina Sir Jason ito, at kasama nito ang kanyang mga anak na nakapwesto ng malapit sa kanilang bench. Galingan mo, Kuya Ricky,
sigaw ng dalawang anak ni Castro at natutuwa nga si Ricky sa mga ito. Tumango nga siya at makikita naman si Larry na napapangiti na lang sa isip. Kung hindi ako injured, baka ako ang mas sikat kaysa kay Ricky. Pero pagbibigyan ko na lang siya. Sabi pa nga ni Dizon sa sarili na napapangiti na lang habang nakatingin sa malayo. Si Coach Isaiah naman sa tapat niya ay napailing na lang dahil sa itsura nito. Hindi naman siguro kabastusan ang iniisip ng isang ito. Tanong na nga lang ni Isaiah sa sarili na napatingin din kay Ricky. Nakapikit nga ito at pinapatalbog ang dalawang bola ng sabay. Napatingin nga rin siya sa team ng Ormin at kahit pa iisa ang panalo ng mga ito ay hindi raw siya pwedeng maging kampante dahil magagaling pa rin ang mga players ng mga ito. Napailing pa nga si Isaiah nang maalala ang pagtawag sa kanya ni Gob. Baka pwedeng ipatalo mo ang game para lang sa quotient. Mataas naman kayo sa standings. Pabirong wika ng gobernador ng Ormin nang kausapin siya. Hindi sa akin pwede yan. Ang team mo ang sabihan mo na galingan. Hindi ako nagbebenta ng laro. Sagot naman ni Isaiah na pabiro rin ang tono. Pero alam mo, kung hindi mo tinanggihan si Mendez noong nagplano tayo ay baka tuwan-tuwa ka sa team ng Ormin, kaso wala tayong magagawa. Nakita mo ba ang ginawa niya noong nakaraang game? Pagyayabang pa nga ni Isaiah na kinaseryoso bigla ng gobernador sa kabilang linya. May dahilan ako kung bakit ko nagawa ayon. Gobernador ako at sayang ang projects ng mga Duremdes dito sa probinsya. Sagot na nga lang ni Jerry. Tango na lang nga ang tugon ni Isaiah rito at naintindihan din naman niya si Jerry nang sabihin na nito ang naging rason ng pagtanggi nito kay Ricky sa Ormin team. Sorry Jerry, pero baka tambakan ng mga bata ko ang bataan mo. Nasabi na nga lang ni Isaiah at nang matapos na nga ang warm-up ng mga players ay dito na nga nagsipuntahan sa gitna ang mga manlalaro para makipagkamay sa isa't isa. Si Henrik at Ricky nga ay nagkangitian at seryosong tingin naman ang bigay ni Ramirez kay Romero at Mover. Bumaba na ang production mo sa team ah. Mukhang napag-iwanan ka na ni Mendez. Mahinang sabi pa nga ni Henrik kay Mover na napangiti na lang. Mali iyan Henrik. Nagbago lang ang role ko sa team at tanggap ko namang hindi na ako ang main offense ng team. Baka nakakalimutan mo, team player ako. At okay lang sa aking masapawan para sa ikagaganda ng team. Sagot naman ni Mover at bago pa nga siya layuan ni Henrik ay may pahabol pa siya. Good luck sa pagtapat mo kay Ricky. Hindi na siya gaya noong nasa OMPL. Alam ko iyan, pero hindi ako magpapatalo. Sabi na nga lang ni Henrik sa sarili. Makikita nga ang sinabayan na siya ng kanyang mga kakampi sa pagpunta sa kanilang bench. Nang matapos nga mag-usap sina Coach Isaiah at Coach Brian ay dito na nga rin nag-ready ang mga referees. Ang mga manonood nga ay nagsimula ng umingay at wala silang ibang inaabangan kundi ang pagpasok na nga ni Ricky Mendez. Sa pagpasok nga ng malalarong iyon sa loob ng court ay doon na nga lumakas ang ingay at napaseryoso ang mga nasa team ng Ormin dahil isang malakas na cheer para kay Mendez ang nanaig sa loob. Tila home court ito ng Kalapan kung iisipin at pagbabasehan ang nangyayari. Maging ang kasabay nga ni Ricky na sina Maki, Carlo, Marky at Marlon ay napangiti sa crowd. Si Ricky naman ay napangiti na lang at masayang tinanggap ang suporta ng mga manonood sa kanya. I didn't expect na ganito ang madadala ni Mendez sa Palawan. Kung nakuha lang sana natin siya, ayos sana. Nasabi na nga lang ni Reggie Aguilar at makikita nga si Derek na seryosong nakatingin kay Mendez. Pero hanggat hindi natin sila nakakalaban, we should not think them as the superior team here. After nating talunin si Narer mamaya, ay sila na ang huli nating makakalaban. Ayaw ko nang maulit ang nangyari noong first game natin. Sabi naman ni Derek na napatingin naman sa team na tumalo sa kanila. Nangyari na ang nangyari at iisipin na lang niyang isang upset loss iyon. Sandali rin siyang napatingin sa malayo at biglang may naisip. Oriental Mindoro Tamaraws, 1 win, 2 losses. Granger Chavez number 18, 6'1", point guard. Henrik Ramirez number 3, 5'8", shooting guard. John Ray Perez number 5, 5'8", small forward. Cyrus Garong number 44, 6'8", power forward. Simon Black number 7, 7'1", center. Calapan City Blue Phoenix, 3 wins, 0 losses.
Ricky Mendez number 3, 5'6", point guard. Maki Romero number 24, 6'0", shooting guard. Carlo Ibanez number 8, 6'7", small forward. Marky Lee number 4, 6'8", power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Pumwesto na nga ang mga manlalaro at si Marlon nga ay napaseryoso nang makaharap na niya ang foreigner na sentro ng Ormin. Mas mataas ito sa kanya ng 2 pulgada at sa lapad ng katawan nito ay parang may hirapan daw siyang makipagdikdikan dito sa basket. Napahanda na nga lang siya nang ang referee na may hawak sa bola ay nasa tapat na nilang dalawa. Sumilbato ang referee at dito na nga naganap ang jump ball na ikinaseryoso ng mga manonood. Si Black ang nanalo roon at nang masambot ni Perez ang bola ay agad niya itong ibinato kay Chavez na mabilis namang ibinato ang bola sa side nila dahil ang kanilang team captain na si Henrik ay nandoon na. Isang mabilis na galaw ng bola ang ginawa ng Ormin at nang masambot na ni Ramirez ito ay dito na nga napaseryoso ang mga manonood dahil naroon na rin si Mendez. Napangisi si Ramirez at mabilis na pinatalbog ang bola. Sumagi pa nga sa isip niya ang mga ginawa ni Mendez na kahanga-hanga rito sa Mimaropa League. Napag-iwanan na nga ba raw siya? Mabilis nga niyang hinawakan ng bola at sa paglampas sa kanya ni Mendez ay isang biglaang pagkaliwa ang ginawa niya. Inipit nga niya ang bola sa kanyang tagiliran at isang Euro-step crossover ang kanyang ginawa kontra sa defender niya. Sa pagdating niya sa basket ay dito na siya nagpakawala ng layup na ikinaseryoso palalo ng marami dahil mula sa likuran ni Ramirez ay biglang dumating si Ibanez na nasa ere na rin at nakataas ang mga kamay. Isang block from behind iyon at sa pagtalbog ng bola sa board ay dito naman tumalon si Mendez para kuhanin ang rebound. Sorry Henrik, team kalapan ako eh. Sambit pa nga ni Carlo kay Henrik na mabilis itong dinelay sa paghabol sa kakampi niyang si Mendez. Ang mga manonood naman ay napacheer nang ang humarang na si Perez ng Ormin ay nilampasan ng ball handler na si Mendez. Isang marahang pagkanan lang ang ginawa nito at sa pag-aakala ni Perez na sa sidestep ito ay sa kaliwa siya kumilos na ikinangiti naman ni Mendez na dumiretso agad sa 3-point area at dito nga ay mabilis siyang hinarangan ni Chavez kaso sumilay ang ngiti sa labi ni Ricky. Napaseryoso na lang si Granger nang ang bola ay lumampas sa kanyang tabi at isang bounce pass iyon na sinambot ni Maki Romero. Pagdating ni Maki sa harapan ng basket ay tumalo na nga siya at walang kahirap-hirap na iniiwas ang bola habang nasa ere mula nga ito sa planong block ng sentro ng Ormin. Isang reverse layup mula kay Maki ang naging unang puntos ng Kalapan at isang pagpapakita agad ito ng lakas na ikinaseryoso ng mga players ng Ormin. 2-0 at sa pagsambot ni Granger sa bola mula sa inbound ay napaseryoso na lang siya sa paglitaw ni Mendez sa kanyang tapat. Naiiwas niya ang bola kaso mula sa kabila ay naroon si Romero na kung saan ay ito ang umagaw rito. Si John Ray Perez nga at Ramirez ay hinabol ito sa pagpunta sa basket. Tumalo ng 3 at ang akala nilang tira na gagawin ni Maki ay naging extra pass. Lumitaw nga si Ibanez at sa paghawak nito sa bola ay siya namang pagdakdak niya rito na ikinatayo ng mga nakasaksi sa malapit. Ang ganda raw ng play na iyon at kumawala ang malakas na cheer ng mga manonood para sa Kalapan. 4-0 na at ang mga players ng Ormin ay napakuyom dahil sa nangyari. Makikita pa nga sina Romero at Ibanez na nag-aapiran habang naglalakad pabalik sa side ng kalaban. Si Black naman sa pagkuha ng bola ay biglang ibinato ito papunta sa kanilang side dahil tumakas na pala bigla sina Perez at Ramirez. Paparating na nga kay Ramirez ang bola nang may isang nakaputi ang tumalon sa likuran niya at hinampas ito pabalik. Si Mendez iyon at sa paglapag niya ay siya namang pagbangga niya kay Ramirez na napadiretso pa. Ang bola naman ay nakuha ni Maki at doon na nag-cheer ang crowd dahil umatake na nga ito. Sinabayan nga si Maki Romero ni Garong kaso ito na rin ang pagkakamali niya dahil nang pinatalbog ni Romero ang bola pauna ay bumigla siya ng pagbalik. Napadiretso si Garong at nawala ng balanse sa quick step back na iyon. Napacheer ang crowd at sa pagtalo ni Maki ay doon na nga siya nagpakawala ng isang jump shot na muli na namang humalit sa basket. Kumuyom pa ang kamao ni Maki at si Coach Recto nga ay napilitan ng tumawag ng timeout
dahil sa nangyayari. Hindi raw ito maganda para sa team niya. 6-0 ang score at nagparamdam agad ang Blue Phoenix ng quality basketball na ginaseryoso naman ng mga teams na nasa loob at nanonood. Pagbalik ng mga players sa loob ng court matapos ang timeout ng Ormin ay nagsimula agad ang play nila sa isang quick release shot mula sa ipinasok na player ni Coach Recto na si Magsaysay, ang kanilang 3-point specialist. 6-3 ang naging score at sa paghawak ni Ricky sa bola ay dito na nga siya napaseryoso nang si Chavez at Ramirez ang sumalubong sa kanya. Isang double team agad kay Mendez ang ginawa nila. Nang makita nga ito ni Maki ay mabilis siyang tumakbo para sa saklolo, kaso nang palapit na siya ay makikita na nga lang si Mendez na dumaan sa pagitan ng dalawa niyang bantay na kung saan ay naging kontrolado pa rin ito ang bola. Papatumba na ito pero nakatayo uli ng ayos habang ang isang kamay ay nagdi-dribble. Napakuyom naman sina Chavez at Ramirez sa nangyari at hinabol muli nila si Ricky na bumigla ng hinto na naging dahilan upang lumampas sila rito. Sa akin, bulalas naman ang walang bantay na si Maki. Gumalaw agad ang mga kamay ni Mendez para magpasa, kaso biglang nagsalita si Henrik. Hindi niya iyan ipapasa. Bulalas niya at napangiti naman si Ricky na makikitang lumampas kay Ramirez at si Chavez naman ay napahabol sa biglang gumalaw na si Romero. Pagdating nga ni Mendez sa painted area ay napangiti siya nang harangan siya ni Garong. Hinawakan nga ni Ricky ang bola at iniiwas sa kanyang defender sa pamamagitan ng mabilis na sidestep at dito na nga napatayo ang mga manonood. Humakbang pa ng isa si Mendez papunta sa basket at dito na nga siya lalong natuwa nang sabayan siya sa ere ng 7-1 na sentro ng kalaban. Hindi ako natatakot na mapigilan mo, sambit nga ni Mendez sa isip at nagkabanggaan ng katawan nila sa ere. Sumilbato nga agad ang referee at si Ricky naman ay nagawang maibato pa rin sa basket ang bola na kinaseryoso ng sentro na sumabay sa kanya. Sa paglapag nilang dalawa ay makikitang nakahanda na rin ang referee sa pagmustra ng foul para kay Black. Napalingon nga ang marami sa bola na ibinato ni Mendez na parang binasta at napangiti na lang nga si Maki nang makita ang direksyong pupuntahan noon. Napatayo ang mga players sa bench ng Calapan City at ang mga manonood ay dahan-dahang bumukas ang bibig. Hindi na nga mangyayari ang Mendez Magic dahil sa pagkakataong ito, Showtime Mendez na ang masasaksihan ng mga manonood.